May good news tayo, ka-coffee. Ngayong August, itong August na to, ka-coffee, nako, exciting itong good news na to ha. Malaki po ang ibababa sa presyo ng bigas. Nako, laking ginhawa ito, ka-coffee. Ang pagbaba ng presyo ng bigas. Yung mga bashers dyan, kung ano-ano na naman sasabihin, dahil good news dyan kay PBBM, yung mga bitter dyan, bad news pa rin sa kanila yan. Wala lang maganda sa inyo. Pero para sa amin, maganda po itong balita na ito. Sige, basahin natin, ka-coffee. Nasa balita po ng GMA ito. Speaker Romualdez, sinabing bababa sa 29 to 34 per kilo ang bigas sa Agosto. O biruin mo ito, ka-coffee ha. Ang laking baba na ito ha. 29 to 34. Sabihin na natin 34 pesos. Ang kilo ng bigas ngayon 50. 50 plus, no? 55, 60. Depende sa klase ng bigas. Kung bababa po yan ng 29 to 34, parang 40% po ng presyo ang naibaba dyan sa presyo ng bigas, which is malaking bagay yan sa ating mga kababayan dahil sobrang importante ng bigas sa atin eh. Hindi kagaya sa ibang bansa na hindi sila kumakain ng kanin. Tayo, umaga, tanghali, gabi, kanin talaga tayo. Kanin eaters talaga tayo. Kumbaga basic commodity natin ito. Kaya kung mapapababa to, malaking ginhawa po yan para sa mga kababayan natin. Anong ginawa nila dyan? Actually, ibang mga bitter dyan, tutol sa naging ginawa dito eh. Sa ginawa na ito ng administrasyon na bawasan yung taripa. Kaya isa yan sa factor kung bakit bumaba yung presyo ng bigas kasi tinanggalan o binawasan ng taripa doon sa mga imported na bigas. No? Pero syempre, yung mga kritiko dyan ni PBBM, alam, mali na naman yan. Ayan na naman kayo. Nang mataas ang presyo ng bigas, puro kayo reklamo. Yung nagawa ng solusyon, napababa, reklamo na naman kayo. Saan ba talaga kayo? Inihayag ni House Speaker Martin Romualdez ngayong Lunes po na bababa ang presyo ng bigas sa 29 to 34 ang bawat kilo ng bigas sa Agosto. Ngayon po June, July, August. In 2 months time, mangyayari na po yan. August 2024 yan, ka-coffee, hindi next year. August 2024. Sa kasalukuyan, umabot sa 50 per kilo pataas ang presyo ng commercial rice sa Metro Manila. O biruin mo, kung bibili ka, let's say 15 pesos yung binaba niyan. Kung bumili ka, 10 kilo ka kung bumili, 150 pesos yan. O makabili ka na ng dagdag na kilo na 3 kilo ng bigas dyan. So kung noon, 10 kilo lang nabibili mo, ngayon magiging 13 kilos na yung mabibili mo. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos siyang makipagpulong kay Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o itong PRISM founder at lead convener Rowena Sadicon. Kasama rin ang co-founder na si Orly Manuntag na tagapagsalita ng Grain Retailers Confederation of the Philippines. Nangako mano ang dalawang organisasyon na ibababa ang presyo ng bigas dahil na rin sa pagpapalabas ng palasyo ng Executive Order No. 62 na magbabawas ng tariff rate sa imported rice sa 15% mula sa 35%. Yan yung primary factor, ka-coffee. That's the main reason bakit bababa yung presyo ng bigas. Yung executive order po yan na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos, pwede naman pala eh. No? Na yung taripa, mula sa 35%, ibinaba na po siya sa 15% na lang. May tax pa rin, kikita pa rin ng gobyerno dyan dahil may 15% tax pa rin yan eh. As compared doon na 35%. Kaya mas mataas ang tax noon. Kumbaga, sinalo ng gobyerno yung ibang presyo ng bigas. Kung 50 pesos yan, let's say magiging 40 pesos na lang yan, ang gobyerno lang sumagot doon kasi kinat nga yung tax, yung taripa. Diba? From 35%, magiging 15% na lang yan. Doon sa mga imported mga imported rice. Siyempre, ang sinasabi ng kritiko dito, siyempre, maliwanag din naman yan eh. Baka dagsain daw tayo ng bigas, di ba? Bulto-bulto, dumating yung bigas. Lalong bababa naman yung presyo ng palay sa mga local farmers. Naiintindihan din naman natin yan, ka-coffee, pero kung babalansihin mo, di ba, doon ka sa desisyon ng majority, yung papabor sa majority. Paano sasabihin naman? Paano yung mga farmers, yung mga rice producers natin? Kawawa naman sila, mababa yung presyo ng palay nila, di ba? Doon papasok yung intervention ng gobyerno. Subsidize yan, bigyan ng suporta itong mga local farmers natin na in the long run, mas mapababa nila ang production cost nila. And makapag-compete na doon sa rate ng mga imported na rice. Kaya may pondo naman dyan eh. Di ba? May pondo naman ng gobyerno dyan eh. Doon papasok yan. Kaya kung maayos lang sana yung nagpapatupad dyan, sana tuloy-tuloy na yan, ka-coffee. Maayos lang talaga. Yung subsidiya na yan sa mga farmers na apektado nitong pagbababa ng taripa, isa na totoong ibigay sa kanila. Di ba? Win-win solution yan. Kasi itong pagbaba ng presyo ng bigas, hindi lang farmers ang makikinabang. Buong Pilipino, buong Pilipinas makikinabang dito.
Kung titingnan mo ang numbers, di hamak na mas marami naman ang non-farmers, no, sa usapin na ito. Pero hindi mo rin naman pwede pabayaan lang ang mga magsasaka. At ang solusyon naman ng gobyerno dyan, subsidiya doon sa mga apektado nating mga magsasaka. Hindi win-win yan. May subsidiyang matatanggap yung ating mga magsasaka. At the same time, yung general public, mas mapapababa yung presyo ng bigas. Ayon kay Romualdez, sa July ay maglalaro sa 45 hanggang 46 per kilo ng well-milled rice at 47 hanggang 48 per kilo ang premium rice bago umabot ang ideal price na 29 hanggang 34 per kilo sa Agosto. So by July pala, mararamdaman na rin natin. Pero syempre, sa balita, totoo yan. Naiintindihan ko rin kayo dyan kasi na-try ko rin naman yan. Sa balita, ganyan kababa, no? Pero sa reality, pag nasa palengke ka na, may mga retailers din kasi talaga na hindi sumusunod. Hindi sumusunod sa utos, no? Medyo matagal-tagal din yan ka-coffee. Maraming inspection ang magaganap dyan bago sumunod sila dyan sa kautusan. Here in Metro Manila, rest assured that reduced prices will be on the ground as 45 pesos range. We are committed to this, and they, retailers po, wholesalers and importers ng rice millers po, are committed to pass on savings, ang leader ng Kamara de Representantes. Then you add our long-term programs with the National Irrigation Administration. We are anticipating the NIA could bring to the table 29 pesos per kilo by August. We have budget allocation towards reaching this amount. The government plans are being implemented. Hindi ito drawing. Pagtitiyak po ni Romualdez. So, syempre, kasi kung drawing yan, babalik sa inyo yan, sir. Umapila naman si Sadicon na huwag samantalahin ng rice importing countries ang ibinabang rice tariff. Sana, pero yung mga gahamang negosyante, ganyan talaga gagawin dyan. Our commitment is that gusto namin makiisa, and at the same time, we also appeal to exporting countries not to take advantage of the price para hindi po masayang, sabi po ni Sadicon. Kasabay nito, tiniyak ni Romualdez at House Appropriations Panel Chairperson Zaldico sa mga lokal na magsasaka na patuloy na suporta ng gobyerno para mapataas ang kanilang ani. Yun naman kasi talaga ang tunay na problema ng ating mga rice farmers. Mahal talaga yung production cost. At maiintindihan mo naman kung bakit mahal yan ka-coffee. Una, halimbawa, may sakahan ka dyan, hindi pa gumagamit ng makinarya o mag-hire ka ng 10 tao para anihin yan. As compared, kung meron kang makinarya dyan, 1 o 2 tao na lang. Hindi nakapag-reduce ka ng cost. Diba? Sige, so di cost yung ipapatong mo yan sa consumers Itataas yung cost mo. Diba? Marami kang sayang sa binhi sa produce mo. Ang daming nasisira. Hindi kasi maganda yung binhi. Diba? Sayang. Diba? Naghintay ka ng matagal and then hindi mo ma-maximize yung yield sa yung makukuha mong ani mula dun sa binhi na yan. Actually, ang daming approach na kinakailangan gawin dyan But the end goal is to reduce the production cost. Mahal kasi talaga ang production cost kung dito mo sa Pilipinas as compared kung iaangkat mo na lang siya. Hindi na lang. Siyempre, kababayan din natin ang mga magsasaka. Kaya nga, ang assurance dyan ng gobyerno, tuloy-tuloy pa rin ang suporta kasi hindi kayo pwedeng pabayaan dyan. Parte din kayo ng bansa Ayon kay Ko, mayroong 22 billion na pondo para ipangtulong sa mga magsasaka ang Rice Competitiveness Enhancement Fund, itong RCEF, na nakapaloob sa Rice Tarification Law. Ay gamitin ang pondo na yan. Diba? Ibigay ng subsidiary sa mga magsasaka. Yung mga kurakot dyan, huwag na kayong kumat dyan. Yung iba kasi kakat pa dyan We always take care of our farmers, sabi ni Romualdez. Sinabi naman ni Acting Administrator Larry Lacson ng National Food Authority na patuloy na kumukuha ang NFA ng palay ng mga magsasaka sa mataas na presyo na 29 hanggang 31 per kilo para matulungan sila ng posibleng epekto ng mga pinamurang imported na bigas. Sabi po ng NFA. Yan, pwede rin yan. Isang solusyon din yan. Dahil mahal, kumpara sa imported rice, itong mga produced locally, edi make sure na bibili ng NFA yan. Para kahit pa paano may kita pa rin yung kababayan natin. Slowly ka-coffee. Slowly lang. Sa mga problema, at least unti-unti na-address natin dyan. Ito, malaking bagay ito. Kasi marami makikinabang dyan sa pagbaba ng presyo ng bigas na yan. Kasi lahat tayo kumakain ng bigas. Importanteng mababa ang presyo niyan. Dito sa California, kahit mahal mabili, utak-ipis kayo, isisi nyo lahat kay Presidente. So wala ginagawa kundi magtrabaho. Si Tatsi nyo umabot ba ng 7 pesos? Hindi, sabi ni Marlene Sally.
Kawawang Tatay Digong, sabi ni Mercy Otris Mangligot. Lori Mamawag, si Tatay Digong at VP Sara nag-uumpisa na ginagamit ng pondo nila sa pamimigay ng maagang kampanya. Nag-iikot-ikot na rin. Kasi syempre, senatorial elections ka-coffee. Kailangan nila ng suporta. Pinoy ako ka-coffee pero di ako kumakain ng bigas. Kain lang kami ng ulam for almost 2 years na dito kami nakatira sa Hong Kong. Wow, ayos yan Jocelyn Cuarteros, no? Pero karamihan ng mga Pilipino talaga hindi mabubuhay sa bigas nang walang bigas eh. Lalo na yung mga nasa ibang bansa, di ba? Mga nasa Europe ka, di ba? Daman uso ang bigas dyan eh. Gagawa pa rin ng paraan yan eh. Pupunta yun sa mga Asian stores. Bibili ng bigas yan, magsasaing yan. Di ba? Kahit pa konti-konti. Kasi hinahanap-hanap nila eh. Parte na talaga ng kultura natin, kinalakihan na natin yan. Sabi ng DDS, I'm Shanwin. Ano pinaamog daw muna para bumaba presyo, parang pagkain daw sa aso. Ganun ka ugaling aso, mga DDS. Sabi ni Roger Kagitla. Karma is real. Antay na kayo darating din yung karma na yan. Yung mga ka-coffee natin sa Facebook, shoutout po sa inyo kay Arnold Tablang. Oy, sala sa init, sala sa lamig, mga DDS. Kay Tisha Almeron, shoutout po sa inyo. Kay Jamias Gorio, imbestigahan ang mga bodega ng mga traders. Isa pa yan ka-coffee. Sana nga mag-resume ulit yung mga inspection na yan sa mga warehouse ng bigas, di ba? Last time, ang dami mga napapasyalang warehouse, ang katermo pala yung bigas. Hino-hoard, tinatago nito mga abusadong mga negosyante na ito. Yan, masisingil din kayo dyan, di ba? Wala namang forever dyan sa kalokohan din dyan. Anyway, sige mga ka-coffee natin nasa Facebook. Yan, pasuyin na lang ka-coffee. Pa-like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe at i-hit lang po yung like nito para updated po kayo sa ating next upload or mga bago nating videos. O siya, kuha na lang kape. Move on tayo sa ating next topic.